Nababagalan ka rin ba sa internet connection mo? Pues, hindi ka nag-iisa. Kasi ako din, ayan o, tinest ko talaga sa speed test yung internet connection namin. Sobrang bagal. And nagtataka ako kung bakit sobrang bagal ng internet namin. Akala ko naputulan na kami ng internet dahil nagbayad naman ako pero I'm not sure kung anong problema sa PLDT. So, check natin ngayon etong kondisyon ng internet natin dito sa bahay tsaka yung PLDT. So, press natin itong go. Bale, ang gamit natin ngayon is PLDT Home Fiber. So, check natin itong download speed. So, makikita nyo, no? 0.4. Tapos yung ping niya is 139. So, ang bagal ng ping. So, tignan natin yung sa upload naman. Dito, yung upload speed, mababa pa rin, no? Ayan, 3.33, as in, sobrang baba. So, it means talaga there's a problem with the connection. So, ito na yung result. Download speed is 1.01 and then yung upload speed is 3.7. Pagising ko kasi kaninang umaga, chinek ko kung meron nga bang service interruption na message ang PLDT. So, ini-screenshot ko dyan. Makikita nyo from PLDT Home. Yung pinakauna dyan sa taas is nag-a-advise naman sila noong August 8 na magkakaroon ng problema sa power or sa connection. And then, eto na nga, 4:06 a.m. kanina, may advisory sila. Sabi, your services may be affected by a network interruption in your location and nearby areas. So, Baguio City, Benguet, La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Isabela, ayan. So, restoration may take up to 36 hours. So, ilang oras, ilang araw yun? Siguro, 1 day. So, Diyos ko. 1 day and we will give you an update via SMS to your registered mobile number. So, thank you for your understanding. And then, ang isa pa dito is, we have confirmed noong 9:09 a.m. na that the service downtime in your area is due to a cable cut caused by the road construction activity in San Fernando, La Union. We apologize for the inconvenience and want to assure you that our team is already working to replace the damaged cable and restore your services as quick as possible. Then, we'll keep you updated. Kinemerut mga ganyan. So, eto nga pala yung nangyari. So, makikita nyo, siguro kinunan yan nung madaling araw kasi medyo madilim pa, no? Na may ginagawa dyan sa may kalsada. So, parang nakikita natin na may ginagawang kable or kuryente sa side of the road. Yun pala, nakat dyan yung cable ng PLDT. So, nag-advisory ulit ang PLDT sa kanilang page, PLDT Cares, sa Facebook page, na Network Advisory for Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, and Nueva Ecija. Siyempre, andyan na rin to yung Ilocos Sur, yan, or Nueva Vizcaya kasi magkakalapit yan lahat, Mountain Province, or ibang regions ng CAR. So, 18th of August 2024, PLDT customers in parts of Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, and Nueva Ecija may experience internet and landline services. Service disruptions due to accidental fiber cable cut caused by a third-party construction activity. Our teams are working diligently to repair the damaged cable. So we apologize for any inconveniences and thank you for your patience and understanding. Ayan. And then kung titignan natin sa mga pictures, so ayan no, parang ino-overhaul nila yung kalsada. So malamang madaling araw tong ginagawa. And sobrang hassle kasi marami ang nag-work from home, maraming nag-online selling, marami ang naghahanap buhay gamit ang internet. So, napakalaking perwisyo to, no? And I am not sure kung magkakaroon ng violation o kaya magkakaroon ng danyos between the third-party construction company and PLDT. So, alam mo yun, dito kasi sa Pilipinas, meron tayong culture na please be patient, mga ganon. Pero it can really affect
the local or regional economy here in the Philippines, lalo na dito sa Northern Luzon. Kaya, grabe no, nakaka-disrupt ng activity natin na imbis na maging productive tayo, alam mo yon, yung mga ibang pagkakamali ng tao, pwede maapektuhan ang buong region. Alam nyo ba, kapag walang internet, dito yung part sa bahay na medyo malakas ang reception ng data. So, dito lang sa spot na to, ganun mo lang yung phone mo, parang ganyan, kapag nag-upload ka, medyo mabilis yung, yung pag-upload niya, o kaya mabilis yung pag-pick up niya ng mga kung ano-anong gusto mong i-search online. So, dito, kung minsan, kapag nag-upload ako, sinasabit ko yung phone ko, parang ganyan siya. Sinasabit ko hanggang mag full upload at pwede nang makita doon sa SOCMEDs ko, yung mga videos ko o kaya mga pictures. So every time na walang internet, ganito yung ginagawa ko dito sa bahay. Kaya minsan kapag nag-upload ako na walang internet tapos data lang yung gamit ko, ganyan lang siya. Nakatiwangwang lang siya. Nagtataka yung mga kapitbahay namin kung bakit ko sinasabit yung phone ko dito sa window. Yun pala, nag-upload ako ng videos, especially sa mga ginagawa kong content. Ayan. So, in just siguro 30 minutes, ayun. Medyo matagal kasi talaga, lalo na kapag brownout, walang internet, o kaya medyo mabagal yung data. Naintindihan ko kung bakit na-off yung comment section ng PLDT Cares sa kanilang Facebook page. Kasi nga, alam ko na medyo nai-stress din yung mga operators sa pagre-receive ng mga calls from irate customers. Of course, irate din ako, no? Kasi na-disrupt yung ating activities of daily living, especially kapag ang bread and butter natin is through online. Kaya nakaka-stress din. Kung nai-stress tayo, nai-stress din yung mga staff kasi na-absorb nila yung negative energy na ang daming complaints. So, it's better na lang to i-close nila yung comment section. Pero, syempre, trabaho din nila kasi yan na hindi magbabackfire kapag walang problema. Pero anyway, para sa akin, I hope na ma-resolve yung issue ito kasi mukhang almost the whole Northern Luzon ang apektado sa service interruption na yan. No? So sana magawa ng paraan to para at least ma-restore na yung ating internet connection. Ayan so PLDT Cares, kung may mga nagtatanong kung saan, ayan, PLDT Cares sa Facebook page with 15.9 or siguro baka mamaya 16K shares na siya, no? And then sa likes, ayan, hindi nila sinabi. Tapos, hindi mo talaga may iwasan na merong angry emoticon. May umiiyak na emoticon, like, tsaka angry emoticon. So, sana ma-resolve talaga to, no? And syempre naman, i-follow nyo ako sa ating Instagram account, The Story of Anthony, ayan po. And sa ating YouTube, Facebook page, sa TikTok, sa Twitter, sa Threads. O, diba? Ang dami-dami. Thank you so much and have a wonderful day.